Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos, Ama, at ang pagkikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Mga gilo kong mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay po tayo, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasarapat na bayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinigay sa iyong mga hinirang. Gawin mo ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Matakot kayo sa Panginoon, ang inyong Diyos, at sundin ang lahat ng kanyang mga utos at mga tuntunin habang kayo'y nabubuhay. Kung ito'y susundin ninyo, hahaba ang inyong buhay. Kaya nga, dingginin niyo ito at sunding mabuti. Kung gayo'y mapapanuto kayo, at lalaki ang inyong lahi pagdating ninyo sa lupaing ipinangako niya sa inyo, sa lupaing sagana sa lahat ng bagay. Dinggin mo, Israel, ang Panginoong ating Diyos ay siya lamang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya ay itanim mo sa iyong isip." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Diyos ko, sa akin siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako yung iligtas. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas, matibay kong muog, purihin ang lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang.
Pagbasa mula sa sulat sa mga Ebreo. Mga kapatid, dati sa matandang tipan, maraming saserdote ang naghahali-halili sapagkat namamatay sila at hindi nakapagpapatuloy sa pananungkulan. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman at hindi siya mahahalinhan sa kanyang pagkasaserdote. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon, ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sangkalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga dakilang saserdote na kailangang maghandog ng mga hain araw-araw. Unay, para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos, para sa kasalanan ng mga tao. Minsang naghandog si Jesus at iyo'y pang magpakailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili. May mga kahinaan ang mga dakilang saserdoteng hinirang ayon sa kautusan. Subalit, ang saserdoteng hinirang na may panunumpa ay ang anak banal magpakailanman. At ang panunumpa ng Diyos ay huling dumating kaysa kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinasabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot. Kaya't sinabi niya, malapit ka na, kanang mapabilang sa pinaghaharian ng Diyos. At wala nang mga has magtanong kay Jesus.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. At sa mga giliw nating nakikisa sa ating Facebook Live, magandang umaga din po. Mga giliw kong mga kapatid, tayo ho ay nasa ika-31 linggo sa karaniwang panahon. Unang linggo sa buwan ng Nobyembre. Nung ako'y pumasok din sa ating parokya, sabi ko'y parang hindi normal. Ang unang buwan? Bakit hindi normal? Magtatanong tayo, Father, bakit hindi normal? Unang buwan, unang linggo. Sapagkat ang normal ho, nakikita ko ho, bilang isang pari, pagkaunang linggo, napakarami ho natin. Hindi ko ba alam bakit sa unang linggo napakarami ninyo. Pero ngayon, isip-isip ko nga, napatawa ako. Sabi ko baka yung iba'y hanggang ngayon dumadalaw pa rin sa patay. Baka yung iba'y nakasama na ng mga patay. Mga gilo ko mga kapatid, pinapaalala sa atin ng Diyos ngayon sa mabuting balita kung paano ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa kapwa. Nung tanungin si Jesus ng isang eskriba kung ano ang pinakamahalagang utos, malinaw na sinabi ni Jesus, ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Yun ang unang utos na sinabi ni Jesus. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Mga giliw kong mga kapatid, alin ba talaga ang mga utos? Ano ba talaga ang susundin natin? Malimit, magtatanong tayo, Father, marami namang mga kautusan. Kahit sa simbahan, ano ba ang tama, Father? Mga giliw kong mga kapatid, noong panahon ng mga Hudyo, gumawa itong mga eskriba at mga Pariseo, mga teachers of the law, gumawa ho sila ng mga utos. At ilan hong utos? Over 613 laws ang ginawa ho nila. Nung dumating si Jesus, ibinaba niya ito sa 10. Bakit? Sapagkat nakita ni Jesus na yung 600 plus na iyon na utos, hindi naman nagagawa. Kung ilalapat natin ito sa personal ninyong karanasan bilang mga magulang, sige nga, try ninyo, isipin, yung utos ba ninyo, kahit 2 lang sa maghapon sa inyong mga anak, nasusunod ba? 2 lang yon, nasusunod kaya? Di kayo hindi rin. Ganito din ang ginawa ni Jesus, kaya ibinaba niya sa 10. Nung tanungin pa siya ng eskriba para masiglo siya, ang ginawa niya, nag-ultimate loss na siya. Ibinaba niya sa 2 para mas lalong malinaw. Kaya 2 na lamang ang susundin natin. Ito, ibinaba na ni Jesus para mas lalo nating makita ano ba ang dapat nating gagawin. Unang-una ay pagmamahal sa Diyos. Mga giliw kong mga kapatid, ang panawagan ni Jesus na ibigin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas ay nangangahulugan na dapat tayong maging buo sa pananampalataya. Ang ating pag-ibig sa Diyos ay dapat makita sa bawat aspeto ng ating buhay. Hindi lamang tuwing linggo o sa mga oras ng panalangin, kundi sa bawat hakbang na ginagawa natin sa ating trabaho, sa ating pamilya, at sa ating nasasakupan. Hindi lamang tuwing oras ng pagdarasal, dapat nakikita ang pag-ibig natin sa Diyos. Hindi lamang sa oras ng pagsimba, nakikita ang ating pag-ibig sa Diyos. Kundi sa bawat oras ng ating buhay.
maaaring kapag linggo, tayo nasimba. Isang paraan upang ipakita ang ating pagmamahal sa Diyos. Pero yung pagsimba ba natin tuwing araw ng linggo ay bukal ba sa ating mga puso? Yun ang ating tatanungin. Yun ang ating titingnan. Sapagkat kapag mahal natin ang Diyos, hindi tayo magdadalawang isip. Hindi tayo mag-aalinlangan. Gagawin at gagawin natin. No? Magiging masaya tayo. Magiging maayos na ang ating pagsimba. Yun bang hindi labag sa iyong loob ang iyong pagpunta? Ganun daw ang pagmamahal sa Diyos. Yun bang hindi ka napipilitan? Yun bang ang atensyon mo kapag araw ng pagsisimba ay sa Diyos lamang? Hindi sa ibang bagay. Ganun ho pa naman tayong malimit. Kung tayo ay nasa loob na ng simbahan, tsaka tayong maraming naiisip. Tanggalin muna natin yung sa isipan natin yung mga bagay na iyon. Hayaan muna natin na tayo mismo ay manahan sa lugar kung saan tayo ay nakakatipon para sambahin ang Diyos. Ilaan na natin yung isang oras para sa Kanya. Paglabas na natin isipin kung ano ang bibilhin natin sa palengke. Paglabas na natin isipin yung problema. Paglabas na natin isipin kung anong iuulam natin. Hindi yung dito sa simbahan, ay dito pa natin iniisip. Yung iba ay dito pa naglilista. Ano kayang bibilhin ko? Ay magaling kung sa papel inilista, ay kung minsan isa kamay pa, ay magkukuman yun, kitang-kita mo sibuyas, kamatis. Abay, doon na tayo maglista sa labas. Huwag na ho dito. Ang atensyon dapat natin ay focus muna sa Diyos. Yun yung pagpapakita ng tunay na pagmamahal. Ano pa? Yung pagpapakita natin ng pagmamahal. Yun bang pag tayo ay narito, ay tayo'y giliw na giliw. Manghang-mangha tayo. Tayo'y focus na focus. Ay malimit pa naman kapag dito tayo sa simbahan para tayong hinihele. Kapag sisimba na tayo, dito pa tayo kuminsan tutulog. Para bagang tayo dinuduyan dito sa simbahan. Ayun ay hindi duyan ng Diyos. Baka kayo dinuduyan na ng masamang espiritu. Mga gilo ko mga kapatid, kung tayo ay nagmamahal sa Diyos, hindi tayo magdadalawang isip. Hindi tayo mag-aalinlangan. Walang balakid, kundi laging nakatuon, focused sa Kanya. Pangalawa na sinasabi ni Jesus ay ang pagmamahal sa kapwa bilang tanda ng pag-ibig sa Diyos. Hindi lang pagmamahal basta sa kapwa, kundi tanda ng pagmamahal sa Diyos. Bakit? Ano bang sinabi ni Jesus? Sabi niya, pag pinagkaitan natin ang isa sa mga kapatid natin, hindi yun ang pinagkakaitan natin, kundi ang Diyos. Kapag minamahal natin ang kapwa natin, ang minamahal din natin ay ang Diyos. Mga gilo ko mga kapatid, madaling sabihin na mahal natin ang Diyos. Ngunit, mahirap itong isabuhay kung hindi tayo marunong magpakumbaba, magpatawad, at magpakita ng malasakit sa ating kapwa. Mga gilo ko mga kapatid, ang pag-ibig sa Diyos ay hindi tunay kung walang kasamang pagkalinga sa mga taong nakapalibot sa atin. Ang tunay na pag-ibig ay ang pagpapakita ng pagdamay, pagkakaisa, at pagtulong sa nangangailangan.
Ganito daw ang tunay na pagmamahal sa kapwa. Yung ikaw ay marunong dumamay. Yung ikaw ay marunong makiisa. Yung ikaw ay marunong tumulong. Mga gilo ko mga kapatid, sa larangan ng pagmamahal sa kapwa, pinapaalalahan tayo ng Diyos na dapat ito'y buo din, na dapat ito'y maayos din. Sapagkat sinabi ni Jesus, kung minamahal natin ang bawat isa sa atin, ang mas lalo nating minamahal ay ang Diyos. Mga gilo kong mga kapatid, sa panahon ngayon na tila baga hindi natin alam kung sino nga ba talaga ang tunay na nagmamahal sa atin. Sa panahon ngayon na tila baga akala natin ay mahal tayo pero hindi naman pala. Sa panahon ngayon na para bagang iniisip muna natin bago natin tingnan at mahalin ang kapwa natin. Pinapaalalahanan tayo ng Diyos. Muli, huwag tayong mag-alinlangan. Huwag tayong magduda. Huwag tayong magdalawang isip. Sapagkat sa pagmamahal natin sa bawat isa na nakakasalamuhan natin, ayun yung pagmamahal natin sa Diyos. Mga gilo kong mga kapatid, dalawang mahalagang paalala ng Diyos sa atin. Mahalin natin, unang-una, higit sa lahat, ang Diyos. Sa pagmamahal natin sa Diyos, ang Diyos din ang magbabalik sa atin ng tunay niyang pagmamahal. Pangalawa, mahalin natin ang ating kapwa. Sapagkat sa pagmamahal natin sa ating kapwa, walang ibang tayong minamahal kundi ang Diyos. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, pag-isahin natin ang ating panalangin sa ating amang butihin. Hingin natin sa Kanya ang biyayang magpatatag sa atin na maging matapat sa Kanyang kautusan. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pag-ibig sa Diyos ay makita sa buhay ng lahat ng kaanib ng Simbahang Katolika sa pangunguna ng Banal na Papa Francisco, ng lahat ng mga obispo at mga pari na magsumigasig sa pagtupad sa kautusan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang tunay na diwa ng pag-ibig ang mamayani sa mga bansa at nawa ang lumaganap sa lahat ng sulok ng daigdig ay ang batas ng pagmamahalan at pagpapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang batas ng pag-ibig na ipinangaral ni Kristo ay makatagpo nawa ng mga taong nasa kahabag-habag na kalagayan sa pamamagitan ng mga kapwang kumakalinga at naglilingkod sa mga dukhang kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagtupad sa utos ng pag-ibig ay maisabuhay ng lahat ng angkan sa ating sambayanan. Maipakita nawa ito sa ating araw-araw na pamumuhay at
pamungahin ito sa ating pagmamahal at paglilingkod sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang makapangyarihan, gabayan nawa kami ng Espiritu ng iyong pag-ibig at dalhin nawa kami nito sa katuparan ng pakikipagtagpo namin sa iyo sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo na buhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal sa pakinginabang namin sa iyong awang dakila. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak
upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala para sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami huminarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Gilbert naming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaysa ni Poong San Jose, kaysa ng mga apostolitang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin pupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Kababaan ng loob, sama-sama tutulog ating mga kahilingan sa panalangin itunuro sa atin ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, tiya-tiya mo kami sa lahat ng masama. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman ang aming maraming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Mga gilaw kong mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga salansalbutan, mapalat ang niniyahan sa kanyang banal na piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo, maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo At rin. pagpalain kayo ng maawain, mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, magiging taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.